nagresulta na ang leadership ni Bongbong Marcos ng Office of the Vice President po ay hindi na po matutuloy. Ang reason po nito kasi wala na pong wala nang nakalaang pondo. Narito ang Balitang Pinoy TV. And we are live ngayon sa ating YouTube channel. At matindi na naman itong ating pag-uusapan ngayon kasi ako naman lagi akong check sa mga balita at eto po nagresulta na po ang mga pinanggagawa nitong gobyerno natin. Okay? Nagresulta na po ang liderato nitong si Bongbong Marcos, itong si Tambaluslos at itong si Kokak. Okay? Nagresulta na dahil nga sa survey, no, binalita kanina ng UNTV at sa mga ilang mga survey company, no, na Office of the Vice President nagsalita na po na ang medical at burial assistance ng Office of the Vice President po ay hindi na po matutuloy. Ang reason po nito kasi wala na pong wala nang nakalaang pondo. Okay, wala nang nakalaang pondo dahil kung matatandaan natin, yung budget proposal po ni VP Sara ay hindi po yun natupad. Kung hindi, binawasan nila ng binawasan itong budget ng Office of the Vice President. So masakit ito. Okay? Super sakit ito sa taong bayan na si VP Sara na lang sana ang magpapatuloy na makapagtulong dito sa taong bayan, pero dahil binawasan nila ang budget ni VP Sara, ayan, umepekto na po. Umepekto na po ang ginawa nila kay VP Sara. Hindi na po makapagbigay ng financial assistance itong Office of the Vice President dahil sa mga kabalastugan ninyong mga sa gobyerno. Okay? So yun po ang dalawa nating pag-uusapan na yan ngayon. No? Mahalaga ito kasi this involves our lives as Filipino people. Especially itong mga pobre nating mga kababayan na hirap na dito sa ating gobyerno. Oh, imagine that one sa kanilang pamumulitika po. Pati itong taong bayan ay nadadamay na sa kanilang hatred nila laban kay VP Sara. Kasi alam nila na si VP Sara ay sobrang malakas, mahal ng taong bayan at ito ay mananalo sa 2028 kung siya po ay tatakbong Vice President. Dahil ginikipit po si VP Sara, nadadamay itong taong bayan ngayon. Okay? So yun po ang dalawa nating pag-uusapan ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay, so kagaya nito, breaking news ito. So sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating live, itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makarinig, makaalam po sa tunay na pangyayari ngayon sa bansa natin. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Mag-like and share na lahat. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And also guys, paki-subscribe at saka paki-follow na rin sa mga bago pa dito sa aking channel. Kung new audience ka dito ng mga nanonood, mag-subscribe na po kayo sa Donmar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita. And also guys, kung mag-subscribe kayo, mag-notify yan sa mga cellphones ninyo na nagla-live na tayo o meron tayong breaking news. Okay? So importante po na mag-subscribe tayo. Okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Subscribe everyone. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, the iconic snap. Nakasubscribe na ba lahat? Okay? Sa bagong bagong rules natin sa Donmar TV, saka na ako magbabasa sa mga comments ninyo pagkatapos ng ating discussion. Okay? So ano yung una nating pag-uusapan? Umepekto na po, nagresulta na ang leadership ni Bongbong Marcos. Ang leadership po ni Bongbong Marcos, sa madaling salita, very, very weak po ang kanyang liderato. Especially na ang kanyang pinsan na si Tambaluslos ay hinahayaan lang niya ang mga pinanggagawa nitong Romualdez na ito. Hindi natin masisisi magkadugo sila. So, wala siyang ginagawa. Bakit ko ba nasabing umepekto na? Kasi po nag-trending po ito sa mainstream media ngayon at ito po ay ibinalita ngayon. Okay? Na bakit sinabi ni Bongbong Marcos na nag-improve raw ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Pero 25.9%
Ha? Ang nakalagay dito ha, 25.9% ang mga involuntary hunger na ginawa yung survey na yan sa December 2024. Meaning to say, marami po ang nagugutom. Okay? Oh. At ito po ay history na naman. Itong ginagawa ni Bongbong Marcos, history na naman. Kasi po, ngayon sa December, ngayong December, ito yung pinakamataas na bilang na nagugutom na taong bayan mula ng pandemya. Imagine that one. Walang pandemic, pero ito ngayon ang pinakamaraming taong nagugutom. Walang pandemic. Sa panahon po ni former President Duterte, di syempre, pandemic yon, walang trabaho, lahat naka-lockdown, understandable yon. Pero ngayon, walang pandemic, walang lockdown, walang mga virus na yan, wala namang COVID, pero pinakamataas sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na pinakamaraming gutom na taong bayan. Diba? Try to analyze that one. Okay? Tapos, heto pa ang pinakamatindi. Linagay dito sa balita ng mainstream media. 7.2% ang matinding pagkagutom. Okay? So, nakalagay, 25.9% ang mga gutom sa survey na ginawa noong December 2024. Ang resulta. Tapos, yung matinding pagkagutom, 7.2% po. Ayaw kasi ninyong maniniwala eh. Itong mga bangag vloggers, itong mga tambaluslos vloggers, lagi nilang ipinagmayabang itong si Marcos Jr. na ito yung ginawa, nagbabalita kayo na si Bongbong to make the long story short, naniniwala sila sa mga sinasabi ni Bongbong Marcos. Nagpapabudol pa rin. Bangag rin sila eh. Alam na nga natin na medyo hindi po nagpe-perform ng mabuti ang ating Pangulo, tuloy pa rin sila sa paniniwala ng Pangulo. Ma'am Licha, hello po. Ayan, good day po sa inyo. Di ba? Imagine this one. Dahil sa liderato ni Bongbong Marcos, nalamangan yung pandemic na survey. Mas marami pong nagugutom ngayon ng mga pobre nating mga kababayan. Hindi po tayo nagpi-fake news dahil binalita ito ng UNTV at sa ibang mga mainstream media. Paano yan ngayon? Nakakahiya. Diba? Nagresulta na po ang itong mga pamumulitika sa Kongreso. Nagresulta na po ang pagmamayabang nila. Akala ko ba nung umiikot siya sa iba't ibang bansa itong si Bongbong Marcos, akala ko ba makakita tayo ng maraming investors? So meaning to say, is this one way of saying na si Bongbong Marcos po ay nagsisinungaling? Nasabi niya ang ekonomiya natin raw ay nag-improve na raw. Pero marami pa rin gutom nating mga kababayan. Mas mataas pa sa pandemic. Ngayon, heto pa. Ang tanong, kung sasabihin mo na ang ekonomiya natin ay nag-improve, siguro sa inyong mga politicians, kayong mga mayayaman, nag-ikot lang siguro yung pera sa inyo. How about this mga pobre nating mga kababayan? Di ba? Kaya pala, bigay kayo ng ayuda. Bigay kayo ng ayuda kasi ginugutom rin nyo naman ng taong bayan. At the end of the day, kayo rin ang mananalo kasi sabi nga ni VP Sara, legal na ngayon ang vote buying. Gugutumin nila, ito yung strategy nila eh. Gugutumin nila ang taong bayan, tapos bibigyan nila ng ayuda. Namimigay ng ayuda si Bangag. So iboto natin ito. Ganun ba ang gusto nyong mangyari? Wala kayong awa sa taong bayan. Wala kayong konsensya. Itong bansang Pilipinas, itong mga Pilipino, deserve rin naman namin na mamuhay ng maayos, disente. Pero 7.2% ang matinding pagkagutom. 25.9% ang lumobo ng 25, tumaas tumaas ng 25.9% involuntary hunger ng December of 2024. Ganyan kalaki po ang pagtaas ng percentage. Ito rin, tumaas ng 7.2% ang matinding pagkagutom. Tumaas. Hindi po ito ang numbers na ganito karami. Hindi, tumaas po. Meaning to say, nandyan na yan, marami ng gutom, mas tumaas pa ngayon ang survey sa December of 2024. Sabi ko nga sa iyo, nagresulta na eh. Yan. Nagresulta na. Ayaw pa kasi ninyong maniniwala eh.
Lagi namin sinasabi dito sa mga DDS vloggers na ito na nga yung ginawa ni Bongbong Marcos. Ayaw pa rin ninyong maniniwala. Di ba? Ano ba ang mga pinanggagawa niya? Wala, nakafocus lang siya kung paano niya babanatan ang mga Duterte. Magtrabaho po kayo. Gutom ang taong bayan. Sabi ni Josephine Pastolero, paano di magugutom mga Pilipino, lalo pang nagmahal ang bigas 60 per kilo at iba pang bilihin. Since umupo si PBBM, di na talaga bumababa ang presyo tapos walang taas ng sahod. Tingnan mo yan. Sabi pa dito ni Habibni, yung ating moderator, ngayon sa sobrang mahal ng bilihin, pinapahirapan ng mga tao. Pero sila mag-party-party. Kaya nga walang mga delikadesa itong mga taong ito Alam nilang nagugutom na po ang taong bayan. Alam nilang hirap-hirap na po ang taong bayan. Harap-harapan nila Pero meron pa silang mukha na magpakita sa TV, na mag-party-party doon sa Malacanang, mag-concert-concert dito. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Hawak ninyo ang budget ng Pilipinas. Hindi man lang kayo marunong kung paano nyo susolusyonan itong pobre nating mga kababayan. Di ba? Sabi ni Leg Narib, solid Duterte straight vote 2025. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman